Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-10 linggo sa karaniwang panahon. Sa tingin niyo po ba kung magkakaroon tayo ng assessment, ano ba lang sa buhay natin? Yung assessment, no, lagi naman yung paanyaya ay magkaroon tayo lagi ng self-evaluation, yung reflection, yung pagninilay, discernment. Sa tingin nyo ba, halimbawa lang po ngayon, masasabi nyo ba na meron kayong silbi sa mundong ito? Kasi yun yung isang magandang maipaalala sa atin. Hindi tayo binuhay at hindi tayo nabubuhay sa mundong ito para wala lang. Lahat tayo dapat natin nagagawa kung ano ang silbi natin sa mundong ito. Hindi man sa mundo, pero at least sa mundo ng isang tao. Sa tingin mo ba may silbi ka? Kasi sa ating ebanghelyo, sinasabi dito ni Jesus sa kanyang mga alagad, habang inihahanda niya ang mga ito sa misyon, na sa panahon na siya ay aalis na, sila ang magpapatuloy. Ngayon na nagbabalik tayo sa mga karaniwang panahon, ay binabalikan din natin yung mga mensahe, mga aral, mga lessons, kumbaga. Kung sa panahon ngayon, kung naka-social media siguro sa Jesus, meron din ito sigurong masasabi nating higit sa pagiging influencer na maggagabay sa kanila. Di ba? Kaya nga sabi niya, kayo'y mga asin at kayo'y magsilbing ilaw ng sanlibutan. Asin at ilaw. Alam natin kung ano ang epekto ng asin. Kung kulang, hindi magiging masarap. Kung sobra, hindi rin magiging masarap. Hindi rin mapapakinabangan. Kaya pinagninilayan ko po ito dahil bahagi yung pagiging asin at ilaw, ang focus ng kanilang misyon, ipahayag ang mabuting balita. Ipahayag ang tungkol kay Kristo. Yun. Kung ano ang mga aral ni Kristo, yun ang kanilang ipapahayag. Pero maganda rin na mapagnilayan natin, kasi minsan tayo ay nagkakaroon ng tendency na yung bang maging self-righteous. Dahil tayo ay nagdarasal, nagsisimba, tuloy, imbis na makatulong tayong maggabay, lalo tayong nakakagulo o nakakasira. Kailangan natin makita yung saktong timpla. Saktong asin, saktong ilaw. Gaya ng nasabi ko, kapag kulang ng asin,
Minsan nga, parang mas okay pa kung kulang kasi pwede mong dagdagan. Di ba? Pero kapag sumobra sa asin, itatapon mo na lang kung ano ang iyong niluluto. Kapag sobra ang liwanag, akala nating gumagabay tayo sa isang tao, pero lalong walang nakikita ang taong ating ginagabayan, kung kaya lalong naliligaw o napapahamak. Yun yung isang sekreto, no, na kailangan natin matuklasan kung paano yung saktong pagbibigay ng gabay sa isang tao. Yung too much, no? Sabi nga, anything that is too much is evil. Pero hindi rin naman pwede yung wala tayong ginagawa kasi hindi nga pwedeng wala tayong silbi. So, itatapon lang din naman tayo pagdating ng araw kasi wala tayong silbi. So, sa mga tao bang nakakasama ninyo, sa mga tao, sa pamilya ninyo, sa tingin nyo ba may silbi tayo o masyado tayong maalam? Kaya nga, di ba, sa nangyayari ngayon sa pamahalaan natin, di ba? Maraming masyadong magagaling. Kaya tuloy, pare-pareho tayong naliligaw. Kasi too much soul, too much light. Yun sinasabi nga. Paramihan ng kaalaman. Kaya tuloy, no? Kaya nga kahit yung isang word lang, di ba, na forthwith, hindi natin maintindihan. Forthwith. Na ilang debate pa ang pinag-uusapan dahil lang masyadong marami tayong alam o nagmamagaling. Kaya yan, pare-pare tayong ligaw sa sitwasyon natin ngayon. Ay gusto natin malaman kung ano ang katotohanan, so saktuhan lang natin. Pati yung mga payo natin, mga advice natin, kailangan natin saktuhan lang din. Pag ipahayag mo ang salita ng Diyos, pangaralan mo, pag nakinig, okay, you have done your part. Pero kung hindi, bahala na ang Diyos sa anumang pagkukulang natin. Pero wag lang nating sosobrahan yung atin pong pagkilala sa ating sarili na alam natin lahat. Amen?